Alam mo ba kung bakit may mga lalaking isang beses lang nag-message sa babae, pero hindi na siya makalimutan? Samantalang ikaw, araw-araw kang nag-e-effort, nag-go-good morning, nagsisend ng memes, nagtatanong kung kumain na siya. Pero parang wala lang. Hindi ka man lang ma-replyan. Hindi dahil mas gwapo sila. Hindi rin dahil mas mayaman. Kundi dahil meron silang alam na hindi mo pa alam. Isang teknik. Pero hindi ito basta simpleng magic line na ite-text mo, tapos biglang in love na siya. Hindi ito fairy tale. Ito ay isang structured system. May 8 sangkap. Parang secret recipe ng paborito mong ulam. Hindi pwedeng puro alat. Hindi pwedeng puro tamis. Kailangan balanse. At sa video na to, ituturo ko sa'yo step by step kung paano gamitin ang teknik na to para ikaw ang manatili sa isip niya kahit isang message lang ang bitawan mo. Aral mula sa Stoicism ang magiging master mo sa usapang masculinity, charisma, at psychological power. Dito, hindi tayo natututo ng panandaliang landi. Ang tinuturo ko, yung klase ng presence na hindi niya makakalimutan. At ngayon, gusto kong malaman, saan ka nanonood ng video na to? Nasa Quezon City ka ba? Cebu? Davao? O baka nasa abroad ka, UAE, Japan, Canada? I-comment mo kung saan ka nakikinig ngayon dahil gusto kong malaman kung hanggang saan na ang naaabot ng mga lalaking gustong matuto ng totoong diskarte. At syempre, kung may tanong ka o gusto mong magpa-shoutout, ilagay mo lang sa comments. Dahil ito na ang bagong meta ng attraction. At dito, panalo ang lalaking marunong maglaro, hindi ng babae, kundi ng tamang strategy. Number 1. Core idea. Bakit nga ba karamihan sa mga lalaki, scene zone agad? Simple lang. Kasi ang unang message nila, "Hi." O kaya, "Kumusta?" Araw-araw, ganyan ang natatanggap ng babae. Kaya hindi na siya nagre-react, wala nang impact. Parang pagkain. Imagine mo, puro tamis lang, puro asukal, or puro alat lang, parang asin ang binuhos. Walang balance, walang sarap. Ganun din sa chat. Kung masyado kang predictable sa simula pa lang, hindi ka natitikman. I-skip ka niya. Kaya ang goal natin dito, sa unang message pa lang, dapat mapaisip siya, dapat mapahinto siya, dapat may tanong siyang hindi niya kayang tiisin na hindi sagutin. At ang sikreto diyan, curiosity. Kapag nabuksan mo ang utak ng babae gamit ang tamang tanong o statement, ikaw ang tatatak. Number 2. The curiosity hook. May tinatawag tayong curiosity gap. Ito yung pagitan ng alam mo na at gusto mong malaman, at kapag naiwan ka sa gitna niyan, hindi ka mapakali. Kapag may narinig kang tanong na hindi mo alam ang sagot, automatic, gumagalaw ang utak mo, nagtatanong, naghahanap ng closure. At kahit sa simpleng chat, gumagana to. Kaya kung gusto mong mapatigil ang babae sa pag-scroll at mapaisip ka agad sa isang message mo pa lang, gamitin mo ang curiosity hook. Alam mo ba na may isang bagay na sobrang bihira, pero sobrang powerful kapag ginamit sa chat? May isang secret technique sa chat na 70% effective. Gusto mong malaman? May ginagawa ang mga lalaki na akala nila pangit. Pero, yun pala. Yun ang dahilan kung bakit sila hinahabol. Alam mo ba kung ano yon? Kapag binigla mo ang utak niya ng ganitong tanong, hindi mo na kailangang humabol. Siya ang maiintriga. Siya ang magtatanong. Hindi ito pambobola. Ito ay strategic. Dahil kapag may bitin sa simula pa lang, nagkakaroon ng emotional investment. At sa panahon ngayon, yan ang kulang sa karamihan ng lalaki. Kaya sa next message mo, subukan mong huwag sumagot ng boring. Huwag mo siyang tanungin kung kumain na siya. Gawin mong imposible na i-ignore ka. Bitawan mo ang tanong na hindi niya kayang tiisin. Number 3. Value-based. Follow up. Okay, napukaw mo na ang curiosity niya. Nag-reply na siya.
Ito ngayon ang critical moment. Dito kadalasang sumasablay ang maraming lalaki. Bakit? Kasi akala nila sapat na yung pa-cute. Yung pagpapatawa. Yung pag-send ng emoji. Pero walang substance. Kung wala kang kasunod na meaningful, interesting, or thought-provoking na sagot, mababore siya agad. Kaya dapat, sa bawat reply niya, may kasunod ka na agad. Isang bitin na may kasamang value. Paano to gawin? Gamitin ang tinatawag na open loop. Ang open loop ay isang pahayag na kulang pa ang impormasyon. Sapat lang para mapaisip siya, pero hindi sapat para makontento siya. Para siyang trailer ng pelikula. Mapapanood mo na may nangyayaring intense, pero hindi mo pa alam ang ending. Example message. Alam mo ba, may isang bagay na ginagawa ng mga lalaki na akala nila attractive. Pero yun pala, yun din ang dahilan kung bakit unti-unting nawawalan ng interest ang babae. Na-curious ka na, di ba? Pero hindi ko muna sasabihin kasi bago mo maintindihan yon, may kailangan kang makita muna. Ganitong style ng message ang nagbibigay ng dalawang bagay sa babae. Isa, emotional investment, at ikalawa, reason to stay in the conversation. Hindi lang siya kinikilig, iniisip ka niya. At pag nakuha mo yon, ibang level na to. Number 4. The build-up phase. Dito madalas nagmamadali ang mga lalaki. Nag-reply na si girl, na curious, nagtanong. Tapos ikaw, pinuhos mo agad lahat. Boom. Sagot. Kwento. Buong sikreto. Parang spoiler ng pelikula. Wala pang 5 minuto, nalaman na niya ang ending. Ang problema, kapag nakuha na niya agad ang lahat ng sagot, wala na siyang dahilan para manatili. Number 4. The build-up phase. Dito madalas nagmamadali ang mga lalaki. Nag-reply na si girl, na curious, nagtanong. Tapos ikaw, pinuhos mo agad lahat. Boom. Sagot. Kwento. Buong sikreto. Parang spoiler ng pelikula. Wala pang 5 minuto, nalaman na niya ang ending. Ang problema, kapag nakuha na niya agad ang lahat ng sagot, wala na siyang dahilan para manatili. Anong ginagawa mo rito? Simple lang. Pinapalalim mo ang interest niya sa'yo. Ginagawa mong worth it ang bawat reply niya. Hindi lang siya nanguusyoso, napapaisip na siya. At kapag napaisip na siya, mas tumatagal ang connection. Mas lumalalim ang pagkaka-curious niya sa'yo. Kaya sa build-up phase, tandaan mo to. Huwag mong ibigay ang sagot agad. Pero siguraduhin mong worth waiting for ang bawat bitin. Number 5. Investing emotion and depth. Sa dami ng lalaking nakakachat ng babae, paano ka mag-stand out? Simple, magpakita ka ng lalim. Marami kasing lalaki, puro pagpapatawa, puro pa-mystery, puro pa-pogi. Pero walang depth, walang bigat, walang substance. Kaya kung gusto mong mas tumagal ang interest niya, dapat marunong ka ring mag-invest emotionally. Hindi ito yung OA na drama ha, hindi mo kailangang umiyak sa chat. Ang kailangan lang, konting totoo. Example message. Hindi ko ito madalas sabihin, pero may isang realization ako dati na literal nagbago ng way ko sa pakikipag-date. Akala ko dati kapag gusto ko ang babae, kailangan kong habulin, kailangan ko siyang i-proven araw-araw. Pero one day, may nangyari na nagbago ng perspective ko. Pause, then bitin. Gusto mong marinig kung ano yon. Ang tawag dito ay investing with depth. Pinapakita mong hindi ka lang naglalaro. May pinagdaanan ka. May natutunan ka. May katahimikan sa likod ng confidence mo. Kapag nakita ng babae na may ganyang side ka, magkakaroon siya ng respeto. At kapag may respeto na, mas genuine ang attraction. Balance ang susi. Hindi ka oversharer pero hindi ka rin cold at walang emosyon. Misteryoso ka, oo. Pero totoo ka rin. At yan ang rare combination na hindi nila makakalimutan. Number 6. Push-pull technique. Okay, napukaw mo na ang interest niya. Nag-invest ka na ng konting emosyon.
Ngayon, paano mo siya mapanatiling excited at curious sa bawat reply mo? Simple, push-pull technique. Ito ang art ng pagbibigay at pagbawi. Karamihan sa lalaki, pag nakitang interested na si girl, todo bigay agad. Puro papuri, puro effort, puro good morning beautiful. Ang ending, predictable, boring. Parang alam na agad ng babae ang buong script mo. Kaya ang susi, balance, give and take. Sample push-pull message. Mukha kang matalino, pero curious ako kung kaya mo akong i-challenge sa isang bagay. May vibe ka ng someone na confident, pero parang may tinatago ka. Gusto ko tuloy malaman kung totoo yung iniisip ko. Anong nangyayari dito? Nagbigay ka ng compliment, pero sinabayan mo ng challenge. Nagpakita ka ng interest, pero hindi mo siya binigyan ng full validation. Ito ang nagpapakaba sa babae in a good way. Anong ibig niyang sabihin? Gusto ba niya ako o pinapaikot lang ako? At sa isip niya, kailangan kong malaman. Dito pumapasok ang attraction sa psychological level. Kaya tandaan, huwag kang masyadong available sa energy mo. Dapat laging may konting kabig. Hindi ka bastos, hindi ka rin pa hard to get. Pero ikaw ang may control ng rhythm ng usapan. At sa ganitong paraan, hindi ka lang niya gusto ka niyang unawain. Number 7. Unique, vibe-based compliment. Alam mo bang isa sa pinakamabilis na paraan para ma-scene zone ay ang pagbibigay ng generic na compliment? Yung mga linyang paulit-ulit niyang naririnig araw-araw. Ang ganda mo. Ang cute mo. Grabe, hot ka. Mukha mang mabait, pero sa totoo lang, wala nang dating sa kanya yan. Bakit? Kasi hindi ikaw ang nagbigay. Yung linya na yan, galing na sa 10 lalaking nag-message bago ka. Ang gusto mong gawin ay magbigay ng compliment na hindi lang niya narinig, kundi nararamdaman niya na tunay mong napansin. Sample compliment. May confidence ka na parang hindi mo pinapakita sa lahat. Parang tahimik ka, pero may lalim. Napansin ko lang, yung aura mo, parang hindi ka madaling mabasa. Gusto kong tuklasin yon. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka lang nag-compliment ng hitsura. Nagbigay ka ng insight sa vibe niya, sa pagkatao niya, sa mystery na dala niya. Kapag ganyan ang compliment mo, mas malalim ang impact. Hindi ka lang lalaking humanga, isa kang lalaking nakakita. At pag naramdaman ng babae na may lalaking tunay na nakakakita sa kanya, hindi ka madaling makalimutan. So, next time na magko-compliment ka, iwasan mo yung ang ganda mo na linya. Sa halip, pansinin mo yung hindi napapansin ng iba. At doon ka magsimula, kasi doon ka magiging iba. Ito ang isa sa pinaka-underrated na parte ng kahit anong conversation. Ang pagtatapos. Karamihan ng lalaki, kapag magtatapos na ang chat, ang banat, "Good night, tulog ka na. Ingat." Walang impact, walang memory. At kinabukasan? Wala na. Kung gusto mong ikaw ang iniisip niya bago siya matulog, at pagdilat ng mata niya kinabukasan, dapat marunong kang mag-iwan ng bitin. Sige, sasabihin ko sa'yo yung sikreto. Pero next time na lang. Feeling ko hindi ka pa ready sa malalaman mo. Alam mo yung sinabi ko kanina, may isa pa akong gustong sabihin, pero hindi pa ngayon. Gusto ko munang makilala ka ng mas kaunti. Anong nangyayari dito? Nagbibigay ka ng rason para balikan ka. Habang iniisip niya kung ano yung next time na sinasabi mo, nagkakaroon ng emotional cliffhanger sa utak niya. Hindi mo kailangan ng 100 messages para maging memorable. Minsan, isang linya lang na tamang binigkas, tamang bitin, sapat na para ikaw ang laman ng isip niya hanggang bukas. Tandaan mo, ang chat ay parang isang pelikula. Kahit gaano kaganda ang umpisa, kung boring ang ending, makakalimutan pa rin. Pero kung tama ang bitin mo, ikaw ang cliffhanger ng gabi niya. Isa sa pinaka-subtle na sign kung leader ka sa chat ay kung paano ka mag-exit. Karamihan sa lalaki naghihintay ng good night, ng ingat, o
O worse, hindi na lang nagre-reply. Tapos, umaasa na lang na babalik si girl. Kung ganito ka magtapos ng usapan, sorry, pero mukhang needy ka. Ang alpha move, ikaw ang magtatapos ng usapan. Pero sa paraang, siya ang gustong bumalik. Sample message. Okay, may kailangan akong gawin. Pero i-remind mo ko next time tungkol dun sa sinabi ko, ha? Nag-e-enjoy ako sa usapan natin, pero mas exciting kung itutuloy natin to next time. Anong nangyayari dito? Ikaw ang nagpasimula, ikaw ang nagbitin, at ikaw din ang nag-control ng ending. Hindi ka nagpaalam dahil natapos ka na. Umalis ka dahil ikaw ang may misyon. Ang ganitong exit ay nagbibigay ng dalawang powerful effects. Una, respect, kasi hindi ka clingy. Pangalawa, curiosity, kasi may iniwan kang hindi pa tapos. At kapag ganito ka mag-exit, hindi ikaw ang habol-habol, ikaw ang hinahanap. Tandaan, sa bawat chat, may opening, may build-up, at may exit. At ang lalaki na marunong kumontrol sa ending, siya ang lalaking hindi nakakalimutan. Ngayon, ito ang bonus tip na madalas hindi alam ng mga lalaki. Ang chat ay hindi tungkol sa facts, kundi sa feelings. Hindi siya maa-attract sa'yo dahil sa galing mo mag-type o kung gaano ka katalino. Maa-attract siya sa nararamdaman niya habang kausap ka. Ulitin ko, hindi yung sinabi mo ang mahalaga, kundi yung pakiramdam niya habang binabasa ka niya. Kaya sa bawat message mo, tanungin mo sarili mo, anong emotion ang nararamdaman niya ngayon? Napapatawa ko ba siya? Napapaisip? Napapasmile mag-isa habang nakatingin sa screen? Yung mga lalaki na hindi niya malimutan, hindi laging gwapo, hindi laging mayaman. Pero sila yung nag-iwan ng emotional anchor habang kausap siya. Paano mo ito ginagawa? By combining everything we've learned. Curiosity, playfulness, mystery. Personal depth, timing. Bitin confidence sa exit. Kapag napafeel mo sa babae na kakaiba ka kausap, hindi lang siya magre-reply. Ilolakin ka niya sa isip niya. Ikukwento ka pa niya sa kaibigan niya. At sa panahon ngayon na lahat nagmamadali at puro shortcut, ang lalaking kayang tumama sa puso gamit lang ang chat. Siya ang hindi basta-basta napapalitan. Ngayon alam mo na ang 8 powerful elements na kayang gawing unforgettable ang simpleng chat. Hindi lang basta hi or kumusta, kundi isang structured technique na pwedeng magmarka sa isip ng babae sa iisang mensahe lang. Pero tandaan, hindi lang ito tungkol sa tamang words. Dapat may presence ka sa bawat linya. May timing, may confidence, at higit sa lahat, may sincerity. Kaya ngayon, challenge kita. Subukan mo ang teknik na to sa susunod mong kachat. At pag may nangyaring kakaiba, comment mo agad dito sa baba. Gusto kong mabasa yon. At kung gusto mo pa ng next level game pagdating sa usapang attraction, leadership, at masculine psychology, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-like mo na rin itong video at i-share mo sa tropa mong laging nauuwi sa scene zone. Kasi pare, panahon na para tayo naman ang habulin. Aral mula sa Stoicism. At tandaan mo, sa tamang approach, isang chat lang, pwedeng hindi ka na niya makalimutan.